Ito ang malaking kalamangan na laging sinasabing taglay ng Rusya. Ang walang katapusang supply ng lakas tao, ang sanay magpapabagsak sa Ukraine. Hindi mahalaga gaano kalakas ang paglaban ng Ukraine. Tauhan at armas pa rin ang magwawagi para sa Rusya gaya ng dati. Sisiguraduhin ni Putin ito sa paglalagay ng bilyong dolyar sa bulsa ng kanyang mga sundalo. Pero may malaking nasira sa hukbong Ruso. Hindi na epektibo ang pera dahil sabay-sabay tumatalikod kay Putin ang mga posibleng recruit ng Rusya. Wala na ang huling bentahe ng Russia. Tumatanggi na ang mga sundalo habang pinalalakas ng Ukraine ang kalamangan nito at nababawasan ang benepisyo ng paraan ni Putin. Ito ang pagbagsak ng digmaan ni Putin habang nangyayari mismo. Dapat sana'y naging iba ang lahat. Nang lusubin ng Russia ang Ukraine, naniwala si Putin na sapat ang lakas ng bansa nila para talunin ang mas maliit na bansa. Kahit nabigo ang unang espesyal na operasyong militar at naging ganap na digmaan ang mabilis na pananako, kumpiyansa pa rin si Putin. At bakit nga ba hindi? Ang mga estadistika ng populasyon at ang tradisyonal na pananaw ng Russia sa digmaan ay pawang pabor kay Putin. Sinasabi ng mga numero ang lahat ng kailangang malaman ni Putin. Ang Ukraine ay may populasyon na 40 milyon, habang ang Russia ay higit 143 milyon. Mahigit 3 beses mas marami ang tao. Iyon lang ang kailangang makita ni Putin at ng mga kasamahan niya. Kahit na naipagtanggol ng Ukraine ang sarili, ang di pagkakatugma ng bilang ang mahalaga sa panalong formula na akala ng Russia ay nasa kanila. Hindi lang tao ang mahalaga. Ang estilo ng digmaan ng Russia ang susi sa tagumpay nila. Para kay Putin, baliwala kung ilang sa 100 at 43 milyong mamamayan niya ang mamatay para matupad ang gusto niya. Ang sakripisyo para sa militar ay nakagawian ng mga Ruso. Ayon sa usapan noong Oktubre 2023, ang pagsasakripisyo ng sarili ay bahagi ng mitolohiyang kultural ng mga Ruso. Sabi ng outlet, para sa Russia at lalo na para kay Putin at sa kanyang mga kasabwat sa Kremlin, ang pagkamatay ng isang sundalo ay hindi isang trahedya. Isa lang itong hakbang, pasulong sa madugong landas patungo sa tagumpay. Para sa ilang sundalong namatay sa layunin ni Putin, pagmamalaki ang naging dahilan. Maaring sila ay nasawi sa labanan, ngunit ang kanilang sakripisyo ay nagsilbi sa sama-samang layuning may sa katuparan ang binalak ni Putin. Dapat sapat na ang kalamangan na ito. Ngunit matapos ang 4 na taon at higit 1.38 milyong kaswalti, hindi na umepekto ang mga kultural na kaugalian at dami ng tao na inaasahang magpapalakas sa digmaan ng Russia. Ang digmaan ng pagkaubusan na inaasahan ni Putin na mananalo siya ay nabaliktad. At nawala na ang huling kalamangan ng Russia sa bilang ng tao laban sa Ukraine. Huwag ninyo kaming unawain sa maling paraan. Marami pa ring tao ang Russia. Problema ni Putin, ayaw na ng mga tao lumaban para sa kanya. Habang sumusulong ang taong 2026, may umuusbong na padron sa pagre-recruit ng militar ng Russia na nagpapakitang dumarating na ang problemang inakala ni Putin na hinding-hindi lilitaw. Ngunit na yon ay bumabalik sa kanya. Sa isang ulat noong Hunyo 14, sinabi ng CNN na nagsisimula ng humina ang kalamangan sa lakas tao ng Russia at itinuturo nito ang mga rate ng voluntaryong pagre-recruit ng Russia bilang pangunahing ebidensya kung bakit. Ilugar mo ang sarili mo sa kalagayan ng isang sibilyang Ruso kahit sandali. Kapag naglalakad ka sa kalsada, makikita mo ang mga billboard na naguudyok na maging bayani para sa Russia at makiisa sa pagpapakasakit na nakaugat sa kultura ninyo. At dagdag pa sa nararamdaman mong presyon, hindi lang propaganda ang pinapasok sa isipan mo. Sa kabilang dulo, may napakatamis na gantimpalang iniaalok ng Rusya, malalaking signing bonus na umaabot ng 80,000 dolyar na higit 4 na beses kaysa sa karaniwang kinikita ng isang Ruso sa isang taon. Ang iniaalok sa harap mo. Isang napakalaking sahod pa ang iniaalok at sinasabi pa ng militar ng Russia na bibigyan kanila ng 10,000 dolyar na tulong sa pagbabayad ng utang. Ang kailangan mo lang gawin ay lumagda sa kontrata. Mahigit 1 taon o 2 lang ang nakalipas. Epektibo ang estratehiyang ito para sa Russia. Naniniwala ang mga tao na siguradong mananalo laban sa Ukraine. Kaya pumipirma sila at kumikita, dahilan ng patuloy na pagdami ng sumasali sa militar ng Russia. Pero sa 2026,
hindi na ganong epektibo ang estratehiya ng propaganda at pera. Noong Hunyo 10 ibinunyag ng Novaya Gazeta na nakapagpatala ang Russia ng 71,000 at 200 bagong mga sundalong nasa ilalim ng kontrata sa unang 3 buwan ng 2026. Mataas ang bilang na yan, pero ito na ang pinakamababa sa unang quarter sa loob ng 3 taon at halos 20,000 na mas mababa kaysa 89,600 mga sundalong nasa ilalim ng kontrata na nagpatala noong 2025. Sa madaling salita, ito ang bagong problema ng Russia pagdating sa lakas tao. Hindi naman walang tao, kundi nagigising na ang mga Ruso sa kalupitan ng digmaang sinimulan ni Putin. Ang dating mukhang tiyak ay ngayon parang walang katapusan at alam ng mga nagbabalak sumali sa militar na hindi na sila pumipirma para manalo sa digmaan. Pumipirma na lang sila para mamatay. At kahit malaki ang perang alok ng Kremlin, hindi ito sapat para sa libu-libong lalaking ayaw sa lagim ng drones sa Ukraine. Ang kakulangan sa nare-recruit ay hindi sapat na patunay na humihina na ang bentahe ng Russia sa lakas tao. Marami pa ring katawang ipapadala sa patayan sa Ukraine ang 71,200 bagong sundalo. Ngunit bukod sa pagbagsak ng bilang ng mga nare-recruit, may mas malaking problemang nagpapabigat sa hamon sa lakas tao na hindi inaasahan ng Russia. Mas mabilis maubos ang tauhan ni Putin kaysa sa kayang palitan ng Russia. Ang paraan ng Russia na bayaran ng mga tao para lumaban imbes na bigyan sila ng anumang dahilang magpapakitang sulit ang pagpunta sa Ukraine ay isa ng problema. Ngunit kapag isinama pa rito na mas mabisa ng pumatay ang Ukraine kaysa dati, malaking sakuna ito para kay Putin at sa kanyang mga ambisyon. Balikan natin sandali ang bilang na 71,200 na mga na-recruit na sundalo. Sinasaklaw ng bilang na iyon ang panahon mula Enero hanggang Marso, 2026. Sa 3 buwan, umabot sa 80,000 ang kaswalti ng Russia ayon sa United 24 Media. Nakikikita mo na agad ang problema rito. Ang kakulangan ng Russia para sa unang quarter ng 2026 ay umaabot sa 17,800 o katumbas ng humigit kumulang 5,133 kada buwan. Sa madaling salita, bawat buwan ng unang quarter ng 2026 ay nabawasan ng ilang libong sundalo ang hukbo ng Russia kumpara sa nakaraang buwan. Hindi rin bumubuti ang kalagayan ng Russia sa ikalawang quarter ng 2026. Noong Abril, nawalan si Putin ng panibagong 35,000 sundalo at sinundan pa ito noong Mayo, kung saan nadagdagan pa ng 30,000 ang bilang ng mga kaswalti. Pagsamahin ang dalawang bilang na yan at lalabas na 65,000 na 6,000 at 200 lang ang kulang sa kontraktual na sundalong nirecruit ng Russia para sa unang quarter ng 2026. May natitirang bahagi pa ng Hunyo. Kung mahigit 30,000 na naman ang kaswalti ngayong buwan, aabot sa halos 100,000 ang pagkawala ng Russia sa ikalawang quarter. At hindi pa rin ito natutugunan ang mga hamon sa pagre-recruit. Lalo lang lalaki ang kakulangan at ang kalamangan sa lakas tao na unti-unti nang nababawasan ay tuluyang babagsak balang araw. Sinusubukan ng Rusya magsinungaling para makaalis sa kanilang sitwasyon. Ayon sa ulat ng UA News noong Hunyo 10, sinabi ni Dmitry Medvedev, pangalawang tagapangulo ng Russian Security Council at isa sa mga paboritong tagapagsalita ni Putin, na mula Abril 30 ay umabot sa 127,000 ang bagong kontratang sundalo ng Rusya, mahigit 30,000 kada buwan, na halos sapat para mapalitan ang mga nalulugi o namamatay na sundalo. Gayunpaman, ayon sa datos ng mga reyon na nakuha ng nasabing outlet, mayroong 10% na diferensya sa pagitan ng bilang ni Medvedev at ng ipinapakita ng datos mula sa mga reyon. Ang totoong kabuuang bilang ng recruitment ng Rusya ay nasa humigit kumulang 100,000 pagsapit ng katapusan ng Abril, ayon sa ulat ng UA News. Idagdag ang 35,000 sundalong nawala noong Abril sa 89,000 kaswalti mula sa unang quarter ng 2026 at makakakuha ka ng 124,000 na may kakulangan na 24,000 tropa sa unang 4 na buwan ng taon. Binuod ni Nigel Gold Davis, Senior Fellow para sa Russia at Eurasia sa International Institute for Strategic Studies, ang problema ng Rusya. Hindi mga rubel ang lumalaban sa mga digmaan, sabi niya sa CNN. Sa madaling salita, binabayaran ng Rusya ang kanilang mga sundalo para lumaban sa halip na bigyan sila ng inspirasyon gamit ang isang layunin na tunay nilang pinaniniwalaang makakatulong sa Rusya o pilitin silang lumaban sa pamamagitan ng pambansang mobilisasyon.
Kapag ang pilosopya ng militar ng isang bansa ay nakabatay sa sakripisyo para sa nakararami, ang pagbibibay lang ng sahod bilang motibo ng mga sundalo ay mauuwi sa kapahamakan ng pananakop ni Putin sa Ukraine. Gustong iwasan ni Putin ang mobilisasyon sa lahat ng paraan. Alam niya na ang pamimilit sa mga tao na lumaban sa digmaang siya mismo ang nagsimula. At tumagal na ng ilang taon, gayong dapat sanay natapos na ito sa loob lamang ng ilang araw, ay magiging labis na hakbang para sa kanyang imahe bilang di umano'y matatag na tagapagtanggol ng Russia. Kaya mas desperado na ang paraan ng Kremlin. Kung hindi ito makakakuha ng mga voluntaryong gustong sumali mula sa loob ng Russia, kukuha sila mula sa mga bilangguan, selda ng mga lasing at maging sa ibang bansa. Ayon sa Atlantic Council, may target ang Kremlin na makakuha ng hindi bababa sa 18,500 dayuhan para sumali sa militar ng Russia sa 2026. Saklaw nito ang halos kalahating buwang pagkawala at ipinapakita nito sa atin na kinikilala ng Kremlin na ang pinakamagandang plano nila ngayon ay subukang iyalok ang kanilang malalaking pabuya sa mga taong hindi pa 4 na taon na pinapanood ang kanilang bansa na unti-unting nawawasak dahil sa kapalpakan ng estratehiyang militar ni Putin. Pero wala sa mga ito ang nakalulutas sa pangunahing problema na ang kalamangan ng Russia sa lakas tao ay unti-unti nang nawawala. Pero mas malaking problema ito para kay Putin. Kahit malaki ang epekto ng issue sa lakas tao sa labanan, mas masakit ang dulot nitong pinsala sa loob ng Russia na babalik at magpapahirap dito. Bago natin ito talakayin, ito ang The Military Show. Marami pang ganitong mga nilalaman, kaya pindutin ang subscribe kung gusto mo ang mga kaalamang natatanggap mo mula sa aming channel. Ayon kay Gold Davis, nararanasan din ng mga lokal na negosyo sa Russia ang recruitment na hamon ng militar. Hindi lang militar ang hirap maghanap ng taong ipadala sa frente. Nahihirapan ang Russia na maghanap ng mga taong pwedeng empleyuhin. Anya? Hindi na dapat ikagulat ito ng sinumang sumusubaybay sa pahayag ng pinuno ng Bangko Sentral ng Russia tungkol sa mga suliranin sa lakas paggawa ng Russia. Noong huling bahagi ng Abril, sinabi ni Elvira Nabolina na nabawasan ng 2.5 milyong manggagawa ang reserbang lakas paggawa ng Russia mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Mahigit kalahati nito ay mula sa mga napatay at nasugatan sa Ukraine at daan-daang libo pa ang naglilingkod sa militar o tumatakas palabas ng Russia para hindi mamatay sa mga drone ng Ukraine. Ipinapakita ng Russia na mababa ang unemployment nila na totoo naman. Pero ibig sabihin nito, unti-unting nauubos ang reserbang lakas paggawa ng bansa. Ayon sa Euromaidan Press, iniulat ng Rosstat Statistics Agency ng Russia na mababawasan pa ng 1.4 na milyon ang lakas paggawa ng bansa sa pagkatapos ng 2026 na magpapalala pa sa kakulangan ng manggagawa. Lalong lumalala ang problema dahil nahihirapan na ang industriya ng depensa na siyang pinaglagakan ni Putin ng lahat ng pag-asa niya. Nasa pinakamataas na kapasidad na ang industriyang yon. Gustong Russia na lumago. Pero dahil sa kakulangan ng manggagawa at kailangang may natitira sa ibang industriya bukod sa sumusuporta sa digmaan ni Putin, limitado lang ang mangyayari, gaya ng nakikita natin ngayon. Noong Oktubre 2025, lumitaw na ang palatandaan ng paghina ng industriyang ito. Doon iniulat ng Moscow Times na bumaba ng 1.6% ang produksyon ng mga produktong yari sa metal noong Setyembre 2025 kumpara sa nakaraang taon. Ayon sa ulat, ang paglago sa larangang ito ay 26.4% noong 2023 at 31.6% noong 2024. May kaparehong sitwasyon din sa sektor ng iba pang kagamitang pangtransportasyon ng Rusya, kabilang ang mga tangke at mga nakabaluting sasakyan. Patuloy na lumalago ang sektor bawat taon, pero 6% lang ang paglago noong Setyembre kumpara sa 61.2% noong isang buwan. Mukhang hindi na halos umuunlad. Ayon sa CNN, hindi rin gumanda ang industriya ng depensa ng Rusya mula noon. Ayon sa ulat, buong araw at buong linggo na ang operasyon ng mga pabrika, kaya di na makakagawa ng mas marami ang Rusya maliban kung magtayo ito ng mas marami pang pabrika at sa gayon ay lumikha ng mas marami pang target para sa Ukraine. Habang doon, ipinapasok ang mga manggagawa. Hindi rin naman na marami pang natitirang manggagawa ang industriya ng depensa ng Rusya na maaaring kunin.
Tandaan, may krisis sa paggawa na nagpapabagal kahit sa mga lumalagong industri yang binubuhusan ng bilyon-bilyong dolyar. Ano ang malaking solusyon ng Rusya sa krisis? Tulad ng ginawa nila sa militar, nagpasok sila ng mas maraming dayuhan para gawin ang trabahong hindi na kayang gawin ng mga lalaking Ruso na sugatan o patay na. Habang humaharap sa malaking pagkalugi sa Ukraine at antas ng kapanganakan na pinakamababa sa loob ng 2 siglo, umaasa ang Rusya sa ibang bansa para mas solusyonan ang kakulangan sa paggawa. Sabi ng Carnegie Endowment, kailangan ng Rusya ng tinatayang 10.9 na milyong bagong manggagawa pagsapit 2030 at mahirap matukoy kung saan ito kukunin. Nakatulong ang migrasyon ng manggagawa mula sa mga dating bansang Sobyet sa gitnang Asya, pero limitado ang solusyon nito sa problema. Sabi ng endowment, malamang na magsimulang maghanap ang Rusya ng mga manggagawa mula sa India at Africa para lutasin ang kanilang krisis sa paggawa. Pero ang estratehiyang nakatuon sa migrasyon ay pansamantalang solusyon lang sa problemang hindi mawawala. Habang dumarami ang migranteng manggagawa sa Rusya, unti-unting nawawala ang pambansang pagkakakilanlan na mahalaga sa layunin ni Putin sa Ukraine. Sinasabi ni Putin na iisang lahi ang mga Ukrainian at Russian na ginagamit niya para bigyang katwiran ang pananakop niya sa Ukraine. Sa ngayon, pinalala pa ng mga pulisya ni Putin ang krisis sa populasyon na pinabilis ng digmaan na dapat sanang magbuklod sa Ukraine at Russia. Ano ang maipapakita ng Russia kapalit ng mga sakripisyong ipinag-uutos ni Putin? Sa 2026, halos walang pagbabago. Sa kabila ng kamatayan at sakripisyo, kaunti lang ang progreso ng Russia sa Ukraine. Ngayong taon, o mula nang simulan ni Putin ang pananako. Noong Hunyo 12, iniulat ng United 24 Media na ayon sa intelihensya ng Estonia, nabigo ang Russia na makamit ang alinman sa estratehikong layunin nito matapos ang mahigit 4 na taon ng labanan. Isang matinding batikos sa kabiguan ng espesyal na operasyong militar ni Putin. Hindi bumagsak ang Kiev, pati na rin ang Donbas. At habang gumaganti ng opensiba ang Ukraine, maging ang mga tagumpay na nakakamit ng Russia sa nasabing rehiyon ay hindi rin mukhang kasing laki ng dapat sana. Ayon sa Estonia, may kakayahan na ang Ukraine na gamitin ang kanilang mid-range drone para umatake hanggang 300 kilometro sa likod ng mga linya ng labanan. Pinapahirapan ang lohistika ng Russia at lalo pang nagpapahirap sa pagsulong ng mga sundalo ni Putin kahit patuloy ang utos ng bagong pag-atake ng leader ng Russia. Lumalala ang krisis sa tauhan ng Russia dahil mabilis namamatay ang mga sundalong pilit lumalaban. Pero kulang sa suporta at supply dahil sa mga drone ng Ukraine. At tungkol naman sa mga tagumpay ng Russia, hindi naging maganda ang kanilang mga nakamit ngayong 2026. Ayon sa France, 24 mas maraming teritoryo ang nawala sa Russia kaysa nakuha nila noong Abril at Mayo. Kabaligtaran ng dapat sa isang mananakop. Dapat mas marami kang masakop na teritoryo, Putin. Pero nababawi na sa Russia ang mga ninakaw nito. At unti-unting nauubos ang sundalo. Kaya nawawala ang bentahe nito sa lakas tao na akala ni Putin ay magpapapanalo sa digmaan. Kaya may mabigat na suliraning kinakaharap ngayon si Putin. Kulang na ang sundalo ng Russia para labanan ang digmaan ayon sa gusto ng kanilang leader. Ano ang solusyon ni Putin dito? Utusin ang pagpapalawak ng militar ng Russia. Noong Hunyo 13, iniulat ng Kiev Post na nilagdaan ni Putin ang bagong kautusan para magdagdag ng halos 10,000 tauhan sa sandatahang lakas ng Russia. Ito ang ikalawang utos ni Putin sa loob ng 4 na buwan na palawakin ang tauhan, kaya umabot na sa 2 tuldok 4 milyon ang puwersa ng militar ng Russia. 1 tuldok 5 milyon dito ay aktibong sundalo. Ang 10,000 sundalo ay di kalakihan. Ngunit ang pangalawang kautusan para sa pagpapalawak na yung 2026 ay nagpapakitang hindi tinatanggap ni Putin ang realidad. Habang hirap ang Russia na maabot ang target sa pagre-recruit at mas marami ang kaswalting na idudulot ng Ukraine kaysa kayang tiisin ng Russia, utos ni Putin ay maghanap pa ng sundalo. Saan kukunin? Wala pang nakakaalam. Mukhang hindi pa iniisip ni Putin ng ganoon kalayo ang mga susunod na mangyayari. Iyan ang laging problema ni Putin mula nang simulan niya ang digmaan. Hindi niya inakala ang matinding depensa ng Ukraine
sa simula ng pananakop. Hindi inakala ni Putin na susuportahan ng kanluran ang Ukraine o gagamitin ng Ukraine ang mga drone para baguhin ang mga tuntunin ng digmaan. Siguradong hindi niya inisip na ang pagsasakripisyo ng 1.38 milyong tao at patuloy pang nadaragdagan para sa kanyang digmaan ay magdudulot ng problema sa militar at ekonomiya ng Russia. Hindi inasahan ni Putin ang mga pangyayari. Basta niya lang isinabak ang Russia sa krisis na walang takas. Hindi malulutas ang kakulangan sa tao sa Russia. Walang biglang dumarating para iligtas si Putin. Sa Ukraine, lalo pa nitong sinasandalan ang sarili nitong bentahe, ang inobasyon. Bumaliktad ang momentum ng Russia dahil lubang nakamamatay ang mga drone ng Ukraine. Hindi lang sa produksyon, mahusay ang Ukraine. Mahalaga rin ang pagbuo ng malalaking imbakan ng mga short-range FPV drone, deep strike drone at middle-range drone. Patuloy na inaangkop ng Ukraine ang estratehiya para malampasan ang kalamangan ng Russia. Ang higit 30,000 kaswalti ng Russia kada buwan ay dahil sa FPV drone. Sinisira ng mga middle-range drone ang likurang bahagi ng puwersa ng Russia na nagpapahina sa mga sundalo sa unahan. Ang mga deep strike drone ay winawasak ang makinarya ng digmaan ng Russia mula sa loob at dinadali ang 12-12 ng pasilidad ng langis at mga pasilidad ng industriyang militar bawat buwan. Inasahan na lamang ang Russia sa dami ng tao sa pananako sa Ukraine. Ngunit binago ng Ukraine ang kwento. Ngayon, sobrang lakas ng mga drone ng Ukraine. Kaya mismong si Putin ay umamin na hindi makalabas ang mga sundalong Ruso sa kanilang taguan. Natalo na ang kalamangan sa tao ng lumilipad na bakal at Ukraine na ang may inisyatiba. Ang kalamangan ng Russia sa bilang ng tao ay napawalang bisa ng isang hukbo ng mga drone na umaabot sa milyon ang dami. Dahil dito, wala nang opsyon si Putin dahil tumatanggi ang mga posibleng sundalo niya na magpadala sa pera at pumirma ng kontratang magbubuwis ng kanilang buhay. Wasak ang Russia sa loob ng bansa dahil sa problemang pang-ekonomiya, kakulangan sa manggagawa at industriya ng depensa na tumigil na sa pag-usad. Ang tanging magagawa ni Putin ay utusan ang pagpapalago ng isang hukbong halos nasa hangganan na ng kaya nito. Nawala na ang huling lamang ng Russia. Tapos na ang lahat para kay Putin. Hindi lang niya alam yon sa ngayon. Lahat ng problemang ito sa tauhan ay direktang nakaapekto sa labanan sa Ukraine. Makasaysayan ang lawak ng pinsalang tinamo ng Russia at nababasag na ang mga record habang sinasamantala ng Ukraine ang humihinang militar ni Putin para magdulot ng mas maraming pinsala kaysa dati. Bigo na ang opensiba ng Moscow ngayong tagsibol. Sa ngayon, unti-unti nang gumibigay ang opensiba nila ngayong tag-init. Panurin ang aming video para malaman kung bakit. Kung nagustuhan mo, mag-subscribe sa The Military Show para sa update sa pagbagsak ng Russia sa kamay ng Ukraine. Salamat sa panonood!